Isang makapangyarihang tao ang naparusahan sa hindi pagsunod sa kanyang mahalagang tungkulin na iligpit ang kasamaan. At dahil dito, nakalaya sa mortal na mundo ang masamang espiritu na Ninetales na naglalayong ibalik muli at buhayin ang Fox Demon Clan. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Legend of Deification. Nagsimula ang pelikula sa nagyayabing bayan na may lawa, na kung saan ay isang lalaki ang nangingisda sa may pampang. May 3 mausisa na mga bata ang nasa likuran niya, at sinabi ng bata na isa daw na immortal ang lalaki na yan. Nung unang panahon daw ang Jingshu Hall ay nagbaba ng hagdanan papuntang langit, at niyaya ang mga tao na umakyat doon. At ang unang nakarating dito ay walang iba kundi siya, si Jiang Ziya na inalok na maging isang Diyos pagkatapos. Nagbigay respeto ang mga nakakitang tao sa lupa at sa pinakatuktok nito ay ang Jingshu Hall, na kung saan may ililigpit ngayong masamang espiritu. Ang mga 12 Golden Masters na nasa harapan niya ay pinuri siya sa paghuli ng Demon Fox, at tanging siya lang ang pinapayagang iligpit ito ng tuluyan sa mundo. Pagkatapos ay hihirangin siyang leader ng mga Diyos at ang Jingshu Hall ay susunod din sa kanyang mga ipag-uutos para isakatuparan ang kaluwalhatian ng langit. Pumayag dito ang bida at pinatugtog na ang mga trompeta para simulan ang seremonya. Sumunod ay nagdilim ang kanyang kapaligiran sabay tumambad sa harapan niya ang Demon Fox. Sinabi niya dito oras na para matapos ang iyong kasamaan, pero tinanong siya ng halimaw na gugustuhin din ba ng langit na pumanaw din ang inosenteng batang ito. Nagulat sa nakita si Jiang Ziya, sabay naputol ang pag-uusap nila nang biglang naglabas ng kapangyarihan ang halimaw at nagkagulo ang mga tao. Aatakihin na sana ang disipulo na si Shen, pero nailigtas siya agad ng bida gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Demon Fox sa oras na pumanaw siya, kasama niya ring mawawala sa mundo ang bata. Pumukaw ang mata ng bata na tumitingin sa kanya at nagmakaawang tulungan daw siya. Dahil dito, tinulungan ng bida na makatakas ang kalaban at tumawa sa kanya ito dahil sa pinaniwalaan siya. Pagkatapos ng lahat, nagalit sa kanya ang 12 Golden Masters at ang dahilan niya ay meron daw kasi siyang bata na nakita. Sinabi sa kanya na iyon ay walang iba kundi isang ilusyon lamang, at dahil dito, pinapaalis na siya sa sagradong lugar ng Jingshu Hall. Lumapit din sa kanya ang Revered Master. Kinuha nito ang kanyang divine power at dadalhin siya sa Beihai hanggang sa hindi na niya makita ang masamang ilusyon na yun. 10 taon na ang lumipas at nilapitan siya ng kanyang kaibigan na si Shen. Nagalit sa kanya ito dahil hanggang ngayon ay hindi rin siya makabalik sa langit nang dahil sa kanya. Itinapon niya ang kanyang sagradong baston sabay nagalit na umalis. Nalungkot dito ang bida pero buti na lang ay nilapitan siya ng cute niyang dragon na alaga. Sumunod ay pumasok siya sa isang bahay inuman na maraming demon, na napatigil para tignan siya. Habang naglalakad ay nabunggo niya ang isang dambuhala na natatawa, dahil itinapon din siya sa lugar na ito ng mga amo niyang Diyos. Nagalit din sa kanya ang mga nakapaligid na mga demonyo at sabay-sabay na tinatawag siyang basura ng langit. Hindi niya ito pinansin at tinawag ang barista para bumili ng maiinom. Tumahimik ulit ang lahat nang meron na namang pumasok na di pamilyar sa lugar. Isang batang babae na si Jojo, ay humakbang sa liwanag at dito naalala muli ng bida ang mukha nito na iniligtas niya mula sa Demon Fox. Nagsabi ang bata na may hinahanap siyang lugar kapalit ng malaking pabuya, kung saan hindi ito ordinaryo at tumutubo dito ang mga itim na bulaklak. Nagsabi ang barista na pamilyar sa kanya ang nag-iisang lugar na yun, at ito ang Mount Yudo. Lumapit sa kanya ang bata dala ang pabuya at swerte daw siya dahil meron siyang mapa papunta doon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sinasabing mapa sa bata, ngunit binalaan siya nito na meron ding mga fox hunters na gustong pumunta doon dahil ayon sa kanila nandun din daw kasi ang Fox Demon. Biglang natakot ang lahat ng marinig yun, at nung naagaw sa kanya ang kanyang bag, nabuksan yun ng barista pero puro bato lang pala ang laman. Gayunpaman, pilit na kinuha pa rin ng bata ang mapa, sabay inutos ng barista na hulihin siya. Umakyat ang misteryosong bandido sa may cabinet at nagpaagaw din ng immortal wine sa mga customers na pinag-agawan ng lahat. Sa paglundag niya ay biglang nahulog ang mapa, kaya agad siyang nagpahulog para hanapin yun sa sahig. Ngunit ang alagang dragon ni Jiang Ziya ay kinain ito, kaya hinabol niya ito papalabas. At nung madapa siya, nagulat ang lahat sa nasaksihan nila. Ang bata na pala yun ay may matutulis na tenga at sumigaw ang isa ng Fox Devil. May nakaabang na malaking pabuya daw ang Jingshu Hall sa kung sino mang makakadakip nito kaya sinumulang tumakbo ang bata para tumakas sa labas.
Hinabol din siya ng bida at sa paghawak niya ng paa, ay napansin niya ang bracelet sa binti at tinanong niya ito kung sino siya. Sa di kalayuan ay sumisigaw si Shen na hindi daw dapat siyang lumagpas ng boundary. Pero determinado pa rin si Jiang Ziya na malaman ang katotohanan at ang pagkatao ng bata, kaya nilisan niya ang Benghai. Sumapit ang gabi at nahabol din ng bida ang bandido. Tinanong niya ang tungkol sa bracelet, pagmamay-ari daw yun ng Nine Tails kaya bakit sinusuot niya ito. Nakagawa ng diversyon ng bata na siyang ginamit niyang pagkakataon para makatakas. Habang tumatakbo, may dumakip sa kanya ng isang demonyo at hinila siya nito sa buong gubat. Gumamit kaagad ng mahikang apoy si Jiang Ziya at kumalat sa buong paligid ang mga anino. Natakot ang mga ito sa kanya, sabay ipinaliwanag ng bata na wala daw siyang ideya kung ano ang mga iyon pero lagi daw siyang hinahabol ng mga ito. Galit na sinabi ng bida na kailangang dalhin niya siya sa Jingshu Hall, pero sumigaw ang bata na hahanapin pa daw muna niya ang kanyang ama. Mabait ang bida, kaya tumingin siya sa mapa at sinabing tutulungan niya daw siyang hanapin ang ama. Kinabukasan habang sila ay naglalakbay, pinakilala ng bida ang alaga niyang si Four Alike, pero nag-away lang ang dalawa at kinuha ng dragon ang bag ng bata. Narating nila ang dambana ng Yu the Great, at sa tuktok nito ay may nakita silang mga wind chimes sa buong paligid. Ipinaliwanag ni Jojo na ang mga tunog na galing dito ay nagreresulta ng kaginhawaan sa mga espiritu. Sinabi naman ni Jiang Ziya na ang mga ito ay mensahe ng mga naiwang mahal sa buhay, at ginagamit nila itong pangkonekta sa kabilang mundo. Natapos na kasi ang digmaan, at naubos na rin ang lahat ng mga Fox Demon Clan kaya unti-unti nang naghihilom ang lugar. Habang namamasyal si Jojo ay nadaanan niya ang pugad ng mga uwak at nainis siya sa mga ito kaya sinipa niya ang bato sa kanila. Nadistorbo niya sila dahilan ng paglikha ng ingay ng mga ibon, kasabay ng pagpapakita ng mga espiritu na galing lupa at sumanib ang mga ito sa isang kalansay na dragon. Lumipad din ito sa ere na ikinatakot ng bata kaya naisipan na lang niyang tumakas. Pero hinabol siya nito at dumating ang bida para iligtas siya. Natangay si Jiang Ziya sa ere sa pagwawala ng mga espiritu sa lugar, kaya sinabihan niya si Jojo na tumakbo na lang siya at isama si Four Alike. Tinulak ng halimaw ang bida sa bangin kaya naiwan ang baston nito. Nagising ang alaga kaya lumipad ito para tulungan ang owner niya. Pinuntahan nito agad ang baston at sinusubukan kunin pero hindi niya mabunot kahit anong gawin. Sumunod ay naisipan na lang nito na umatake pero natamaan lang ng buntot ng kalaban, buti na lang ay bumalik ang bata at iniligtas siya, sabay sa pagkuha nito ng baston sa may bangin. Sinubukan niya ring atakihin ang halimaw gamit yon, pero parehas lang silang nakalambiti na ngayon sa kalaban. Inatake din sila ng mga espiritu na nagresulta ng pagkahulog ng wind chime at ng mapa sa ilalim ng bangin. Napansin ng mga espiritu ang nasabing wind chime, kaya nagmungkahi ang bida na ibigay na lang niya ito sa kanila. Sinubukan ni Jojo na kunin ito pero nahulog lang yun sa bangin na sinundan naman kaagad ng halimaw. Nasaksihan nila na mapayapang lumisan ang kalaban at naligtas sila. Kinagabihan habang nag-uusap ang dalawa, may dumaan na malaking asul na ibon sa itaas nila. Sinabi ni Jiang Ziya na ang ibon ay tinatawag na swallow, sabay may narinig sila na mga boses ng espiritu habang nagiging bughaw ang paligid. Tumingin din sa kanila ang ibon na yun, pagkatapos ay siyang pagbalik nito sa himpapawid kasama ang isa pang swallow. Sinundan ito ng bata habang tumatakbo pero nawala agad ito sa paningin nila. Sinabi ng bida na dinadala nito ang mga espiritu sa kabilang buhay, at nung tinanggal niya ang apoy, nagpakita muli ang bughaw na aura ng lumilipad na ibon sa langit. Narating din ng dalawa ang talampas na tinatawag na Black Waters, nang may marinig silang ingay na papalapit sa kanila at nagpakita si Shen, na nagagalit ngayon kay Jiang Ziya. Pinaalala niya ulit sa kanya na bawal siyang lumisan ng Beihai, pero hindi ito pinansin ng bida at nagpatuloy sa daan. May narinig naman na boses sa malayo si Jojo at inakalang tatay niya yun, kaya sinundan niya ito sa may madilim na lugar. Pagkatapos noon ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nakagapos sa kulay pula na sapot, at nagpakita sa kanya si Emperor Zhou, ang god of marriage sa lugar. Nagpumiglas ang bata at sinabing tanggalin niya ang tali, at sinunod naman siya ng kalaban. Pagkalapag nila sa lupa ay lumaban si Jojo, sabay napansin ng Emperor ang Lock of Destiny ng bata. Lumiwanag bigla si Jojo at naglabas ng pambihirang kapangyarihan kaya natakot dito ang kalaban. Dahil dito, nakita siya ng mga humahabol sa kanyang mga fox demons at dinakip ang bata papalabas ng kuweba.
Hinabol nila Shen at Jiang Ziya ang mga ito hanggang marating nila ang malaking putol na puno, at nakatayo dito ang halimaw na tinatawag na Nine Tails. Binati siya nito habang tumetawa, sabay matapang na hinarap ito ng bida pero lubhang napakabilis at napakalakas ng kalaban. Tumulong din sa pakikipaglaban si Shen gamit ang kanyang kuryente, pero nakatakas sa kanila ang Fox Demon. Nagpakita na muli ito sa kanila hawak ang bata, sabay nagkwento tungkol sa nakaraan niya. Ikakasal na sana si Jojo kay Emperor Joe pero bilang espiritu, kinuha niya ang pagkakataon na sumanib sa katawan ng dalaga kapalit na habang buhay na pagkakatali nito gamit ang Lock of Destiny. Umatake bigla si Jiang Ziya, ganun din ang pagpapalit anyo ni Shen na naging mabangis na tigre. Parehas nilang nilabanan ito habang ginapos sa lumiliwanag na tali niya ang halimaw. Pagkatapos ay nagtunggali ang tigre at ang Fox Demon, kaya pumuslit ang bida para iligtas ang bata. At nung naligtas na siya, sinusubukan na niya ngayon na putulin ang tali ng Lock of Destiny pero hindi niya ito nagawa. Sinipsip ng kalaban ang lahat ng kapangyarihan niya mula sa bata at nag-umapa ang enerhiyang lumalabas mula dito. Sumunod ay nadakip din ito ang bida gamit ang buntot, pero buti na lang ay dumating si Four Alike na nagpalit ng anyo at sinunggaban ang halimaw. Nasaktan ito ang alaga pero dahil sa atake, naglaho ang tali ng Lock of Destiny kaya sumigaw agad si Jiang Ziya na tumakbo na silang lahat. Tumalon sa talampas ang mga bida sabay lumipad sa ere kaya matagumpay silang nakatakas mula sa Demon Fox. Sumunod ay nag-usap ang dalawa at sinabi ni Jiang Ziya na gusto niyang malaman ang katotohanan sa mismong Revered Master. Labag man sa kalooban ni Shen, gumawa siya ng ritual para buksan ang daan sabay ng pagliwanag ng kapaligiran. Tumambad sa harapan na ngayon ni Jiang Ziya ang mahabang hagdan papuntang Jingshu Hall. Pagdating niya sa sagradong lugar, humarap sa kanya ang 12 Golden Masters. Sa likod naman niya ay ang higanteng Diyos ng lahat, ang Grand Revered Master. Sinabi sa kanya nito na ang lahat ng ginagawa ng Jingshu Hall ay para maprotektahan ang mga buhay ng lahat. Pero tumutol ang bida sa pagpuksa sa Demon Fox na may kasamang inosenteng bata. Ipinaliwanag sa kanya ng Master na ang kabutihan sa isang tao lamang ay maituturing na kasalanan. Kung gusto niyang maging isang ganap na Diyos, darating ang araw na kailangan niyang magsakripisyo ng isang buhay para mailigtas ang lahat. Pero sumagot si Jiang Ziya na kung hindi niya magagawang iligtas ang isang buhay, paano niya maililigtas ang lahat? Dinagdag din niya na tumatanggi na siyang maging isang Diyos, ang gusto lang niya ang magligtas ng buhay sa abot ng kanyang makakaya. Narinig ng Revered Master ang kanyang hiling, kaya sinabi na dalhin niya si Jojo sa Ruins of Return, kung saan pwede siyang pumasok sa liwanag para muli siyang ipanganak sa mundo. Nagpasalamat dito si Jiang Ziya sabay ng paglaho ng iba pang mga master. Nagpunta na ngayon sila sa lugar at ginamit ng bida ang kanyang baston na nagbukas ng malaking lagusan sa gilid ng bundok. Samantala, nagpaiwan naman itong si Shen para kalabanin ang humahabol sa kanilang Demon Fox. Patuloy na naglaban ang dalawa kasunod ng paggamit ni Shen ng 3 barrier pero sinisira lang ito ng paisa-isa ng mabangis na halimaw. Hanggang sa tuluyan nitong nasira ang lahat at inatake ang bida na siyang tumalo dito. Nagising ang bata at tinanong kung saan sila pupunta. Sumagot naman si Jiang Ziya sa lokasyon kung saan pwede siyang ipanganak muli at maputol ang tali niya sa Fox Demon. Pagdating nila sa pampang ng lawa, may tumindig na maliwanag na pader sa kanilang harapan. Ito ang tinatawag na Ruins of Return, at dahan-dahan nang lumalapit si Jojo papunta sa liwanag. Lumingon ulit siya kay Jiang Ziya at nalulungkot sa oras na yon. Nagpasalamat ang bata sa kanya kasabay ng paglaho nito sa liwanag. Pero hindi pa natatapos ang lahat ng magpakita muli ang Demon Fox at tumatakbo na ngayon ito sa artifact ng lawa. Matapang na humarang dito ang bida at kinalaban ang halimaw, sabay ginamitan din ng tali para mapigilan itong makapunta doon. Nagpatuloy ang pagbubuno nila at lubhang mas malakas ang Nine Tails, pagkatapos ay itinulak siya sa pader. Ang balak pala ng kalaban ay sirain ito at inatake ang mismong artifact. Nagtagumpay siya, sinamahan pa ng pagtawa sabay sinabing hindi ko siya pakakawala ng ganong kadali lang. At sa huling atake nito, tuluyan ang nasira ang artifact at walang magawa ang bida sa pangyayari. Bumukas na ngayon ang malaking lagusan na kung saan libo-libong mga kaluluwa ang nakalaya mula dito. Ipinaliwanag ng Nine Tails na ito lahat ang mga Demon Fox clan, dinagdag din niya na inalok siya ng Revered Master na maging isang Diyos. Pero ang kapalit noon ay kumbinsihin ang lahat ng Demon Fox na makipagsanib sa mga mortal,
at sumugod sa digmaan na magreresulta ng kapayapaan sa Three Realms. Pero pagkatapos naming manalo sa laban, inutos ng Revered Master ang pagligpit sa lahat ng aming angkan, at itinapon dito sa Ruins of Return. Pinagsisihan niya ang kanyang sariling ganid na siyang nagpabagsak sa buong angkan niya. At nung nagkaroon na ng anyo ang mga kaluluwa, nakita na muli ni Jiang Ziya ang walang malay na si Jojo kaya agad niya itong pinuntahan. Sumigaw ang ulo ng isang fox demon sa pinakatuktok nito at balak dumiretso papuntang langit. Napansin ito ng Jingshu Hall, kaya bumukas ang mga ulap at nagbabagsak ito ng isang maliwanag na malaking sandata. Pilit namang umaakyat ang bida gamit ang mga espiritu para iligtas ang bata, pero ang mga nakapaligid sa kanya ay pinipigil siyang gawin yun. At nung malapit ng magtama ang dalawa, sumabog ang malakas na liwanag na umabot hanggang langit na nagpalabas sa Revered Master. Pagkatapos ay pumitas ito ng petal mula sa kanyang ulo na siyang lumipad patungo sa sandata, na siyang nagpabilis pa lalo sa pagbagsak nito. Walang makakapigil sa pagsugod ng mga Fox Demon Clan sa tindi ng galit nito sa nagkulong sa kanila. Samantala, nagkaroon ng pangitain si Jiang Ziya ng Nine Tails at sinasabing, hanggang nakatali pa rin ang Lock of Destiny, wala kang maililigtas maski isa. Pero determinado pa rin ang bida na patunayan sa lahat na magagawa niya pa ring iligtas ang nakapaligid sa kanya, kasabay ng pagsabog ng itim na tornado at nawasak din ang kadena ng mga espiritu. Nagbago din ang buong katauhan ni Jiang Ziya, pagkatapos ay nagmakaawa ang mga kaluluwa sa kanya na isalba na sila sa kanyang liwanag. Gamit ngayon ang kanyang baston, dumiretso siya sa langit at nilinis ang itim na hangin ng mga espiritu para iligtas ang bata. Narinig ito ni Jojo, kaya sinubukan niyang abutin ang kamay ng kanyang tagapagligtas at matagumpay silang nagsama muli. Makikita rin ngayon sa himpapawid na sumama na sa ibon ang mga nalinis na kaluluwa at malaya na silang nakawala mula sa pinanggalingan nila. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.